Let's save Mother Earth one paper at a time. Dahil ang mga paper product na ito ay may magandang papel sa ating kalikasan. Alam niyo ba na 6,000 BC nang unang inimbento ang papel magmula sa isang halaman na kung tawagin ay papyrus. So ang halaman, naging papel. Pero ngayon naman, baliktad na. Ang papel naman, pwedeng i-recycle at magiging halaman muli. Introducing ang mga plantable paper product ng Silent Beads Philippines. Paano mo nasabing plantable itong papel na ito? Itong plantable paper namin, gawa siya sa brown paper bags. Sinodonate to ng mga tao sa amin, Kuya Kim. Okay. Taong 2011 ang sinimulan ni Monique ang zero waste products tulad nito. Na-invite kami sa isang livelihood workshop. So, ito ay deaf-mute community sa Militex, Quezon City. Pero na-realize namin na yung way namin ng pagbigay ng workshop sa kanila ay pwede kami makapag-create hindi lang ng livelihood, ng waste din. Yung mga beads ay made from plastics. So, sabi ko, parang hindi rin siya tama dahil nakakatulong ka sa community, pero yung gamit mo naman ay nag-create ng pollution. Kaya noong 2015, tinayo niya ang Silent Beads Philippines. Sinisimulan ni Monique ang paggawa ng plantable paper products sa pagpipiraso ng mga nakolektang papel. At saka naman ilalagay ito sa blender na may tubig para makagawa ng paper pulp. Ibuhos ang pulp sa batya na may tubig at pudbura ng seeds. Saka hanguin gamit ang pansala at ibuhos sa molde. Patagin at gawing flat ang pulp para maging kasing nipis ng papel. Wow! Saka patutuyuin sa loob ng gumigit kumulang 2 araw. Ayan, may plantable paper ka na. Pagkatapos mong gamitin, huwag itapon dahil pwedeng itanim ang papel para tumubo mga buto na nasa loob nito. So itong papel, after 7 to 10 days, magsasprout na siya. Yes. At pagkatapos ng 2 weeks, eto na siya. Yan. Ang galing. Ma'am, bakit yung ginagawa? Para makiisa sa pagiging buhay, zero waste. So, naisip namin kung ano yung mga gamit namin na nasa paligid ay pwede namin i-recycle. Okay, ma'am. Maraming salamat. Thank you, sir.